Ba't ganito ginawa nila sa bahay naman? Hindi nga namin inaasahan na sa pagbisita namin ngayon dito ay ganito ang madadatnan namin. Pinabayaan naman na nila dito. Sobrang kalat ng bahay guys. Tapos nasa loob lahat ng aso. Pati manok nasa loob. Hindi ko maintindihan po sila na naiisin. Ginagawa naman natin lahat para sa kanila pero yan, ganito nga. Guys, good morning sa lahat at welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw po pupunta tayo doon sa naging munting pakubo natin kila Nanay Isin na Tatay Doro kasi bibisitahin po natin ngayong araw guys kung nakalipat na po yung mag-asawa. Kasi dapat nakalipat na talaga sila sa tagal namin sa Candelaria, ano? Dapat nandoon na po sila ngayon. Kasi before naman tayo umalis ay nagbigay naman ako ng pera kala Nanay Isin para may magasto sila, may magamit at saka para din may ano sila, may magamit sa paglipat. So expected ko talaga ngayon dapat nandoon na po sila kagabi. Sinisilip namin ni Ras kasi doon kami dumaan habang pauwi kami. Kaso nga lang wala po kami nakita pang ilaw. So possible naman pwede din namang pinatay na nila ilaw nila, ganun di ba? Kaya hindi naman kami nagbigay kaagad ng ano na baka until now ay wala pa rin sila doon sa pabahay. Hindi kami nag-assume ng ganun kasi nga pwede din naman kasing tulog na. Kasi anong oras na din naman kami dumaan doon ng gabi. Ano? 7 na yan. Mag alas 7 na ng gabi ang matatanda, maaga yung gumigising. Ay, matutulog. So ayun, samahan nyo kami at nang malaman natin kung ano nang resulta, kung nandoon na ba sila. At kung nagawa yung bintana nila pansamantala kasi nga wala, hindi talaga magagawa ng jealousy nung nakaraan yun. Para lang malipatan na nila, pinagawa natin doon sa karpentero. Check natin kung ano nangyari. Dito na kami guys sa location. Check na po natin. Maganda yung panahon ngayon. Hindi ko alam na dito pala idire-diretso yung pag-ulan. Ngayon lang ulit daw uminit. Sana nandito na sila. Parang wala akong naririnig na ingay Rans ah. Wala yung aso. Mukhang wala na naman niya. Wala pa yata sila dito. Wala ding aso. Ay grabe naman yan. Hindi po ang plywood. Ano po yung plywood? Wala pa rin tao guys. Ba't ganito ginawa nila sa bahay naman? Pinabayaan naman na nila dito. Nasa loob dito. Grabe naman yun. Hanggang ngayon mga bayan, makikita nyo wala pa rin tao. Walang Nanay Isi, walang Tatay Doro kami dito nadatnan. Kung minsan talaga ang hirap nilang ano mo yun, ang hirap nilang unawain, di ba? Pilit mong unawain kasi matatanda na nga, kaso nga lang kung minsan ganito, kagaya nito, ilang days na tayo sa Candelaria, may 2 weeks na, mahigit na po kami 2 weeks. Yung sinabi ko po sa kanila ay lilipat sila nung kinabukasan, kaya pala nagchat-chat po sa amin yung pinasusuyuan namin na pag pumupunta daw siya doon ay wala naman. So nawalan kami ng contact doon kasi nga siguro nainis na din at kakabalik-balik niya doon. Kaya ito, hindi na namin alam kung may nakalipat ba dito o hindi. So ito pala, wala pa rin nga talaga. Ito kala ko nasa loob to ah. Sa loob nga yan. Ba't nandito na sa labas? Alam. Ito yung sobra. Baka pinangharang dito. Okay. So ayan muna yung pansamantala guys na magiging bintana nila. Kasi nga wala talaga. Hindi natin pwedeng ipilit yung jealousy kasi napakaraming gawa nung gumagawa ng jealousy dito. Tingnan natin sa loob. Itong belt to. Pinangharang yung belt. Malinis to. Sinasaan ni Kiyo. Okay. Hindi ko maintindihan po sila na naiisin. Ginagawa naman natin lahat para sa kanila pero yan, ganito nga. So hindi ko alam kung kailan ulit makakapagawa dito yung ano. Papagawa pa ba natin? Parang sa gantong nakikita ko kasi sa kanila. Kasi ang plano namin guys ay paggawan dito si Tatay Doro na ng kusina. Dapat nga kasabay nitong bintana. Kaso nga lang po may gawa po yung karpintero. Kaya sabi ko kapag free na, igawa na nila dito ng kusina yung dalawa. Para na sa ganun ay hindi naman baka mamaya sa loob sila maghugas o ano. Kaya sabi ko dito na nilalagyan na dito. Gawa na, ito bintana din ganun din. Kaya sabi ko gawa na dito ng kadugtong na pwedeng
hugasan nila, lutuan, ganyan. Kumbaga para nang sa ganun ay komportable din sila. Pero sa ganito namang nakikita ko na parang hindi naman sila interesado, parang hindi nila naman pinapahalagahan yung effort natin, nagdadalawang isip tuloy ako ngayon kung papatuloy pa ba natin ito o baka mas mabuti na lang siguro na palipatin natin sila dito tapos enough na siguro. Ang totoo nga nito ay namili na rin sana kami ng mga gamit para sa kanila. Ano dito box? Magkano tanong mo daw, Franz? Magkano dyan? Ito? Mahal. Wala ko pala. Ito maganda, malaki. Ano? Ito naman to? Mataas, kasyang-kasya sa dalawa yan. Kasi ito, lagayan May hangiran lang. Oh, ayan. Hindi, may sulong sa baba. Dalawa. Tsaka ito, lagayan ng ano, Lahat. ng plato. Pwede yan, kasama yan. Lagayan ng plato. Rico. Okay. Tapos yung ganito, magkano? Ngunit nga matapos ang pagbili namin dito ay nalaman namin sa kanilang kamag-anak na hindi daw nila kailangan ng mga gamit. Dahil nga daw sabi ni Nanay Isin ay maliit lamang ang pinagawa namin sa kanila. Kaya siguro lahat ng pinamili namin na ito ay sa iba na lang namin ibibigay. Ah, yun pala, may presyo na. 2280. 2280 pala. Okay, tapos mga ganyan, mga pitchil. Tapos, hanger. Langgan. Baso. Langganan nyo. Masakit para sa akin na marinig ang mga bagay na yon mula kay Nanay Isin. Ako lang naman ay gusto ko lang naman makatulong pa para sa kanila. Kasi ako, guys, sa totoo lang, alam nyo na wala po sila ditong sponsor. Ni piso wala po. Pero ako po, sa abot ng mga kaya ko, kahit na madami din kami talagang personal matter sa buhay, marami din kaming mga bills, marami din kaming nanggaling kami sa gastusan sa panganak, pero willing pa din ako na paglaanan sila ng budget dito kahit paano para lang maging komportable sila pag nandito sila. So hindi natin alam pa rin yung rason. So hindi pa din naman natin sila pwedeng i-judge kung ano, kasi nga hindi pa din naman natin alam yung rason nila kung bakit hindi sila. Pero para sa akin wala nang rason, may pera na po. May pera na, may tutulong na. Ano pa yung inaantay nila? 'Di ba? Para hindi lumipat. Grabe. Yung lang pati puntahan man lang kahit hindi O sila kahit lumipat. puntahan man lang, 'di ba? Para malinisan. Para makapaglinis. Alam mo 'yun, yung nag-iwan naman tayo ng pera, pwedeng puntahan ko muna Doro, ganto ganyan, para malinis-linisan natin yung bahay naman kahit paano. So baka umiral na naman yung pride ni Tatay Doro, na siguro sabihin niya wala si Marcos, bakit tayo lilipat doon nang wala siya, ganto ganyan. Pero before naman tayo umalis, sinabi naman natin sa kanya na aalis na kami at may tutulong naman sa inyo maglipat, ito yung pera, lumipat kayo doon, ganto ganyan. Sinabi naman natin ng malinaw sa kanila, nasa vlog yan. Pero hanggang ngayon wala naman tayo dito nakikitang mag-asawa na ano. Nakakalungkot lang kasi ang bahay po mas madaling nasisira kapag walang tao yan. Yung plano natin dito, kung ayaw nila ibigay sa iba, di ba? Kung ayaw nila dito sa bahay na ito, di ibigay natin sa iba. Kaysa naman ipilit natin yung mga bagay na abot lang ng kaya natin, di ba? Hindi naman kasi tayo pwedeng magpilit na magpagawa ng malaki kung alam naman natin sa sarili natin na hindi pa natin kaya, di ba? Nang magpagawa ng ganon. Why not kung may sponsor, di ba? Why not kung may sponsor, kahit worth 1 million, 2 million yan, basta't may sponsor yan. Why not? Nandito kami para i-guide, trabahuhin, pero wala po ay, di ba? Kaya ito lang yung kaya natin, pero kung ayaw naman nila at hindi sila interesado, hindi ko naman ito ipapagawa kung hindi po nila sinabi na pagawan ko sila ng kahit kubo, kahit maliit na bahay, basta wag lang daw doon. So ngayon, puntahan natin siguro yung may-ari ng lupa, makipag-usap tayo doon. Tingnan natin. Okay, punta tayo doon guys. Na-disappoint lang ako, wala na, easy na naman. Kasi yung expected ko wala na naman. Sayang yung bahay oh. Ha?
Ito, lalagyan din to ng hawakan. Sinabi ko na to kay ano, ewan ko ba't di pa naisama. Siguro hindi na isama sa estimate niya. Yan, lalagyan ng hawakan para po sa mag-asawa, hindi sila hirap kapag kaakyat yan. Sa bagay, madali lang lagyan ng hawakan yan. Saglit lang sa karpentero yan. Ito nga, saglit lang nila ginawang bintana Hindi niya. niya itong puntahan eh. Ha? Pwede yung puntahan na naisin kahit paano lumalis. Pwede nga itong puntahan talaga. Wala man. Maglinis-linis man lang sana. Kahit nga dito malilom naman kapag kaumaga, di ba? Malakas pa naman si Nanay Isin kasi. Ginagawang mahina lang ng ibang nating mga manonood si Nanay Isin. Malakas pa po, kami po nakakita sa kanya. Kahit nga yung Malakas pa. Kahit nga kamag-anak nila, sila nagsasabi na Nanay Isin, maggamas-gamas ka doon, kayang-kaya mo naman, di ba? Nakakapaglakad nga siya pupunta dito. Oo, ang layo ah. Minsan galakad yung guys, simula bahay nila, pupunta sa mga kamag-anak niya dito. Kung minsan lang nakakasalubong namin, swerte lang niya, kung minsan nakakasalubong namin ni Rans, isinasakay namin sa motor, kung nakamotor kami, di ba? Kahit walang camera yan, gano'n naman talaga. Kahit walang camera yan, Nay, saan ka pupunta? Pupunta daw dito sa kamag-anak. O sige po Nay, sabay ka na sa amin. Kung minsan naka 4 wheels kami, sabay ka na sa amin. Pero nilalakad niya to guys. Simula sa bahay nila, ang layo nun. Hanggang dito. Kainitan pa yun ha. Tirik na tirik ang araw nun. Isang oras na lakarin. Mahigit 1 oras to lakarin pero nalalakad niya. Kaya nasasabi namin na malakas pa po si Nanay Isin. Kayang-kaya niya pong maggamas-gamas dito. Hindi naman kailangan mainit. Kagaya ngayon, malilom pa. Wala pang init. Punta ka dito na maaga. Kung talagang gusto nilang makapaglagay dito ng mga hayop-hayop nila. Kung talagang gusto mo maglagay ng hayop, di tulungan mo din naman yung sarili mo na o yung mga hayop mo na magkaroon sila ng mga ganda-gandang pwesto. Kasi yun lang naman ay tulungan lang naman dapat. Tinutulungan namin sila, tulungan din nila yung sarili nila. Diba? So yun lang, wala tayong magawa. So tara, putan tayo. Mali yung expected natin Mabuti na lang nagpunta din tayo dito. Hindi ko po alam kung may oras pa tayong pumunta sa bahay nila. Kasi kapos na po yung oras. Ngayon nga dapat nag-aasikaso na po ako kina Marcos Liit. Kasi niya mamaya, moving up niya mamaya. Graduation naman ni MJ Pero dito pa rin kami para i-check sila. Mamaya pupunta din po tayo kina Tatay Arlon. Tingnan natin yung bahay. Tapos na po yata at kachat ko yung sponsor. Parang tapos na yung bahay. Ang laki nga ng bahay. Tapos by tomorrow siguro punta tayo kila Joji at Herlin. Bukas na lang po siguro kasi medyo may mga kailangan po kami asikasuhin mamaya. Pero ngayon punta tayo po dun sa sa may-ari. Punta po tayo dun. Ay nako. Buhay Rans. Expected ko talaga, sabi ko kagabi. Nakita na namin na sarado, walang ilaw. Pero nagano pa din ako na baka naman tulog lang. Turn over na sa kanila. Turn over na sa kanila na yan. At saka ang iniisip ko kasi dun guys, kaya lang din ako sasalita po ng ganito kasi nga iniisip ko po sila. Wala po sila dun kamag-anak. Hindi yata sila okay dito sa kabilang kamag-anak nila. Ay dito lahat ng kamag-anak nila nakapalibot sa kanila. Yun man lang kung may magtitingin-tingin sa kanila, may mag-asikaso man lang in case na may mararamdaman na hindi maganda, ganyan. Kaya po yun din ang iniisip ko, kaya nagkasasalita po tayo ng ganito. Sabi nga namin kagabi, ang tawag dito, kumbaga kung wala sila dun kung wala sila dyan sa bahay nila, mahabang panahon na yung ibinigay para makalipat sila. Tsaka sabi ko nga, wala naman talagang reason para hindi makalipat. May tutulong naman maghakot. Magandang araw ho. Kayo ho si Kuya Joker? Kayo ho? Kayo si Kuya Joker? Ay kuya, kamusta? Napakabait na ito ni Kuya ay. Sa totoo lang, nung mga nakaraan, nagkakakulang talaga kami sa kahoy. Si Kuya Joker na yung nag-offer na na bigyan na lang kami. Na wag na namin bayaran. Ay, okay na po kuya. Okay lang.
Naglabas pa si Kuya Joker. Mga isang linggo lang po. Isang linggo na? Nakikita po isang linggo. Mamuli pumunta dito? Kite, bibi oh. Ano po sabi niya? Ba't kaya hindi pa sila naglipat? Hindi ko lang po alam. Wala po siya nabanggit. Wala man po nabanggit. Ang tagal na namin sa Candelaria, expected ko nandiyan na sila. At kailan mga po ang planong lilipat sana yung mag-asawa ng tanda? Nung bago po kami umalis, binigyan ko sila ng pera noon para sabi ko may magamit sila. Tapos para may pamasahe sila. Tapos may tutulong naman sa kanila maghakot. May pinasusuyuan nga ako doon. Kaya akala ko nga nandiyan na. Wala. Okay lang po kaya sa inyo, Kuya Joker, kung pagkagawa ko silang kahit maliit na kusina lang doon. Okay lang, wala pong problema. Okay lang po. Sige po, salamat. At yun naman po ay talagang ano din ako sa mag-asawa, naawa din naman ako di Siyempre. Yung baga pong binabarong-barong doon kung saan lipat ng lipat. Ayan, talagang sarili naman namin lote. Hanggang sila nabubuhay, pwede naman talaga sila diyan. Hindi sila paalis-alis. Salamat Kuya Joker. So, okay kay Kuya Joker na makapagpa-extension tayo doon ng kusina nila. So, hindi ko alam. Siguro, tingnan na lang din natin mamaya. Kamusta natin sila kung ano yung reason bakit hindi sila nakalipat. Siguro, inisip ni Tatay Doro, wala tayo. Kaya hindi na lipat dyan. Okay. So, mamaya, saglitin natin doon, tingnan natin sila. At kung pwede natin palipating ngayong araw, di pala mapalipat natin. Sige po kaya, punta na din kami ha. Nagdala ako siya, baka nagpunta dito sila na. Kaya meron ako sir, bakanting baka kailangan doon sa pangkusina nila. Dito na lang din. Sige na po. Grabe naman si Kuya Okay man lang Joker. yun. Pero naman, tino-offer na naman tayo ng kahoy guys. Oh. Ni Kuya Joker. Sige po, ano masasabi lang sa'yo ha. Sige na. Pero salamat kayo ng marami. Sige po, Napakabait niyo. Salamat. Marami din ba kayo matulungan? Salamat Sige to. po, salamat Bless po. Kuya Joker. Baka rin kaya na-schedule lang sir kung kailan mabuti. Hindi naman bayad. Sabitan ko ng traktor. Ako, sige, salamat. Mga gamit nila. Oh, salamat. Sige po. Hindi na mag-ano. Thank you. Magaan mo dyan, ano. Sige po, salamat po kayo, Joker. Grabe guys, ganun kabait si Kuya Joker yung mag-asawa, ganyan sila kabait na isipin yun. In-offeran tayo Offer na yung truck. Pangakot ang gamit. in-offer ni Kuya Joker yung truck niya, itong truck niya na yan. So sabi niya kung marami-raming gamit at alam niya rin kasi na busy tayo, in-offer niya na yung truck niya na gamitin para ipanghakot ng mga gamit hanggat hindi pa siya ganun ka-busy din siguro. Tapos tingnan niyo yung mga kahoy, ewan ko kung napansin niyo sa labas, may mga kahoy doon na in-offer sa atin na naman ni Kuya Joker. Kasi nung nakaraan, lalo nung gumawa ng bintana, sabi ko kay Joker, pabili po kami ng kahoy, sa'yo na lang kami bibili para nang sa ganun. Kumbaga iniisip ko kasi, kumbaga may kahoy sila, tapos sa iba pa tayo kukuha, parang ganun. Sabi ko, baka pwede kami bumili ng kahoy. Tapos sabi nga ni Kuya Joker, wag nyo nang bayaran, parang tulong ko na lang din. 2 times po yun na nagkulang yung karpentero ng kahoy na bumibili ako, hindi niya po talaga pinababayaran. Kaya salute kay Kuya Joker, maraming salamat sa iyo. At sana maraming blessing pa dumating sa family nyo kasi napakabait nyo mag-asawa. Diba? So sa totoo lang, malayong kamag-anak na nila ito sila. Naiisin si Tatay Doro yata ang malayo ng kamag-anak nung babae ni ate. So ayun, salamat talaga sa kanila. Dito na po tayo ngayon guys, kala Nanay Isin tsaka kay Tatay Doro. At kahapon ay hindi kami dito nakabalik kasi nga may mga importante kaming kailangan asikasuhin na pinagkakasya lang namin yung oras. So susubukan natin kung nandito po yung mag-asawa ngayon para makausap natin, mabigyan din natin sila ng reason kung bakit hindi sila lumipat ng oras na pinapalipat natin sila. Kasi ang sabi pala guys nung nagpunta dito ay pumunta siya dito nung time na sinabi natin, kaso nakasarado daw yung bahay, wala daw tao. Kaya sino nga naman ang ililipat niya kung wala pong tao dito, diba? So yun, nagkakit na si Rans. Nung kausapin natin sila. May tao ba? Wala. Sarado? Sarado? Ito, nakatali. Dalawa. Tapos yun, nakalak. Ay, grabe naman. Buksan mo nga rin. Mahirap ba?
Shh! Eh! Sarado nga. Sarado guys. Ano, nakalak. So, paano natin sila kakausapin nito? Tira mo ako, nandiyan pa yung mga gamit. Silipin ko dito sa kabila. Shh! Ay, grabe naman. Ano ito? Ang tindi oh. Grabing dumi. Parang wala naman masyadong gamit. Sobrang dumi dito. Di na ba talaga kaya ni Nanay Isin magpunas-punas? Grabe naman yan. Wala na atang tao dito. Yan, dito pa yung mga manok eh. Wala sila dito pero andito pa yung mga hayop. Payout ba ng senior ngayon? Hindi naman. Sobrang kalat ng bahay guys. Tapos nasa loob lahat ng aso. Pati manok nasa loob. Huh. Grabe. So, siguro guys, ang mangyayari dito, muna tayo, pahinga muna tayo. So, nag-uusap na kami ni Commander kung ano yung gagawin dito, ano yung plano niya. Buksan nga natin to para maliwanag. So, ayan, nag-uusap na kami ni Commander kung ano yung magiging plano dito sa pabahay niya. So, sabi nga namin, hanggat wala pa naman siyang beneficiary na pwede niyang mapalipat dito, ay hahanap muna kami ng taong pwede ding matulungan na mabigyan ng trabaho. At sayang kasi itong pwesto, sayang yung location. Magawan po ng ano ng poultry ganyan, yung mga kaalaman sa pag-aalaga ng poultry. Tapos plano ni Commander na ipa-renovate itong bahay, pare-renovate daw niya. Hindi ko lang alam kung ano yung plano niyang renovation dito, pero yun sabi niya, ipapa-renovate niya ito. Tapos kapag nakakapag-vlog na siya, tapos may mahanap siya na beneficiary at maparenovate niya naman ito, edi pwede kaming humanap ng ibang lugar na paglilipatan ng poultry at nung mag-aalaga, tapos palilipatin niya dito yung beneficiary na mahanap niya. So, kasi hayaan natin na si Commander yung maghanap ng beneficiary na gusto niyang patirahin dito. Kasi po si Tatay Ben ay hindi naman pwede, hindi pwede. Kasi unang-una po ay medyo sanay si Tatay Ben na lagi nasa labas. Hindi siya po pwede mag-alaga ng poultry. Mawawalan lang po ng alaga si Tatay Ben. At pangalawa, baka hirap din si Tatay Ben. Di ba? Baka hirap din. So, pwede naman sana siya dito. Pwedeng siya yung mabigyan natin ng opportunity. Kasi nga, yung binibigay naman sa kanya ay hindi pa siya handa. Hindi pa siya ready. So, yun. Hindi natin naabutan dito. Sayang lang. Yung pagkakataon. Hindi kayo naglilipat na sila? Hindi ko sigurado. Pero imposible. Kung nasabi, Kasi kung maglilipat yun nung... hindi pa naman na-upload eh. Ha? O baka nasabihan sila. Baka sinundo ni Kuya Joker dito. Ang gawin na lang natin guys, magtanong-tanong tayo. Kung para alam natin, baka mamaya naman ay naglipat na yung mag-asawa, diba? Subukan muna natin magtanong-tanong sa kamag-anak nila kung pumasok dito yung truck ni Kuya Joker at baka mamaya sinundo sila dito. Kasi Pero kung truck, dala na yun lahat eh, pati sa mga bagay, kung pati hayop, kung truck, di ba? yung truck, kasya lahat na eh. Ang iniisip ko naman dito guys, kung ngayon sila maglilipat, noong bago pa lang natin binigyan ng pera, hindi nila nagawa lumipat. Ngayon pa kayang ang tagal na, ibig sabihin ubos na nila yung pera. Paano pa sila makakalipat ngayon, di ba? Di lang natin alam kung may senior na kinukuha sila ngayon o ano. Baka naman muna sa center o kaya sa ano. Wala na guys, wala na dito din sila Tatay Doro, di namin alam kung saan na pumunta. Pero ang mga hayop, dito pa naman. Sa pabahay, wala din. Tanong kay Ate Grace. Subukan natin tanong sa mga kamag-anak. Tara.
Puntahan muna natin guys, magtanong-tanong tayo. Para na sa ganun ay hindi naman tayo mag-isip-isip agad ng kung ano-ano. Tanong muna natin. Tsaka gusto ko din silang, kung hindi sila makalipat at nagastos nila ang pera nila, bigyan ulit natin ng pera para matuloy na sila maglipat doon. Kasi sayang din po yung bahay. Wala naman nakatira. Titirahan yun ni Rans. Sira sila magtitira doon at doon na lang si Rans daw magpapagaling kung ayaw nila doon. Ha? Ito man din yun, baka doon ako mag-asawa. Baka doon na daw si Rans mag-asawa at cute daw ng bahay. Grabe naman ang nangyayari ngayon guys. Buti nga may motor si Rans. Nagagamit namin dito. Now you're begging again. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend, but somewhere down the road we hit a dead end. Though I tried and tried, it only made me cry, and now there's nowhere to go from here. We hit a dead end. Dito tayo guys ngayon sa bahay nila Ate Grace. Tatanungin natin dito kasi baka napansin nila kung saan pumunta sila Nanay Ising. Kasi ngayon po ay paalis na rin kami guys. Kaya kinakailangan ko talaga silang mabigyan ng pera para makalipat po. Kung makalipat na sila, kung nagastos na nila yung binigay natin. Nandito yung bahay nila Ate Grace. Tanungin natin at kamag-anak nila baka alam nila. Ang tanong sa ng daan. Ayun dito. Ay, napansin niyo po kaya sila Tatay Doro kung nasaan? Hindi ko alam. Wala doon sa kanila? Wala ho ay, nakasarado. Palilipatin ko sana doon sa pinagawa namin at hindi pa rin sila lumilipat ay. Oo, hindi ko napansin. Hindi dito napunta. Ay, hindi po. Oo. Baka nasa Kalaba ka pa. Ba't ano pong meron doon? Nag-be-out baga na sa inyo doon. Ngayon? Kahapon. Kung kahapon pa, nandito na yun. Kahapon pa marami. O baka doon nag-stay sa ano. Ha? Wala namang pag-stay niyo. Hindi dito pag yun napunta dyan, nakikita ko yung nadaan dito. Opo. Pero kung masabihin doon ni Kuya Joker, Nay, pwede kami sa'yo makiusap? Baka po sakaling mapunta dito si Ate Grace. Baka sabihan po kay Ate Grace na lumipat po sila. Oo. Tula po sayang naman, wala nakatira. Kaya nga. Ano po? Kala ko nga sabi, palipat na nga daw yun doon. Opo, bago po kami umalis, binigyan ko silang pera para makalipat. Eh pagpunta namin, wala naman lumipat. Kailan mo binigyan ng pera yun? Bago po kami umalis, Kailan? siguro mga magti 3 weeks ago na. 3 linggo Eh, naman. sigurado, nagamit na nila yun. Oo, nagamit at minsan nga yung naghahanap ng pera. At Hindi ko nga po alam minsan kung, siguro binabayad nila sa utang, baka may mga utang-utang sila. Hirahin pumunta dito pagsasabihin ko pag kay Grace mamaya pag Sige ho. pumunta dito. Sige po, Nay. Salamat po, Nay. Sasabihin ko pati kay doon kay Puyi. Apo. Sa minsan kayo nagkakausap yun. Apo. Sasabihin. Sige po. Salamat, Nay. Okay. Gandang hapon ho. Ay, umaga pala. Umaga pa lang pala. Ha? Kanya kanina lang? Sakit mo sa hulog. Parating hulog kanina eh. Pasaan po pa dito? Papunta dyan. Baka may pera na. Nag-payout pala kahapon. Baka nasa sentro ano. Baka nasa sentro, baka namimili guys. Salamat kuya. Kasama sila eh. Ah, sino sila? Pati yung ina kasama. Sila Dagay. Magkakasama Ah, sila. magkakasama. May Okay. pera na nga. So may ano na yun, nag-payout kasi ang senior pala kahapon. So may pera na yun sila na naisin siguro. Pero ang mahalaga dapat masabihan na lumipat na doon, mapalipat na doon. So gagawin natin, dadaan pa rin tayo doon kila Ate Grace, kila Dagay. Habang may oras pa
At babiyahin na din nga kami. Padaanan natin dun para masabihan natin sa Ate Grace na palipatin na niya, no? Kasi baka nag-aalangan silang lumipat at baka hindi nila naintindihan yung sinabi natin noong nakaraan. Pwedeng ganun ay, pwede ding hindi, kasi matatanda na, baka mamaya hindi nila masyado na-gets yung sinasabi natin na lumipat na sila kinabukasan. Yun, ano pa rin, unawa pa rin, unawain na lang natin at puntahan na lang natin doon para matapos na to, para makalipat na sila.